Hindi kumibo si Rosalie. Baka sa halip na mapahinga ay gulo pang makuha nila sa bakasyon. Tara na, sa ibang resort na lang tayo magpunta. Hila niya kay Lucif. Teka, bibigyan ko lang ng leksyon ng gagong to. Hey, baka hindi mo ko kilala? Anak ako ng mayor dito. At hindi kayo makakalabas ng bayang ito. Pero madali naman akong kausap. Ipahiram mo sa akin ng asawa mo na isang gabi. Isasoli ko din. Nakangising sabi ni Cyrus. Suntukan na lang, gago ka. Lucifer, huwag ka na makipag-away. Umalis na tayo. Hinahamon ako ng tarantadong to. At para maipaghiganti kita, hinubad ni Lucifer ang jacket. Nakita niya nakaamba na rin ng suntukan si Cyrus. Niyakap niya ang asawa. Trust me, matagal ko na hindi nagpapapawis. Anitong kumawala sa yakap niya. Lumayo naman siya. Tiwala siya kaya nitong matalong kalaban dahil black belter to at hobby ang boxing. Napalinga siya, nasa dulo siya ng parking area at walang tao sa paligid. Nagpalitan ng suntukan dalawang lalaki. Tumila pa si Cyrus na kaagad tumayo. Bumana to ng sunod-sunod na suntok na tumama sa mukha ni Lucif ang ilan. Gumapang ang kilabot sa katawan nang makitang pumutok ang kilay ng asawa. Nakabawi naman agad si Lucif at sumipa nang tumama sa sikmura ng lalaki. Tumakbo siya at tumawag ng security. Ayaw maghiwalay ng dalawa ng awati ng security guards. May dumating pang ibang staff kaya natigil ang suntukan. Magkikita pa tayo. Hindi kayo makakalabas ng bayang ito. Sigaw ni Cyrus na may sumugat sa mukha. Nasa room na sila at ginagamot niya ang sugat ni Lucif. Bakasyon ka mong gusto mo pero tignan mo itsura mo. Nagpapadala ka kasi sa init ng ulo. Dapat hinayaan mo na lang ang lalaking yun. May grupo siya. Baka mamaya balikan ka. Are you worried about me? Natural. Kung masasaktan ka man, ayaw kong ako ang dahilan. Dalahin pa ng konsensya ko kapag nagkataon. Ani ang nilagay ang bandage sa kilay nitong pumutok. I'm sorry na muntikan ka na palang mapahamak noon. Mababa ang tinig nito. Okay naman ako, kaya kalimutan mo na. Magpahinga ka. Magandang tanawin dito at sariwang hangin. Yumakap si Lucifer at pinulupot ang kamay sa kanyang bewang. Nakaupo ito at siya naman ay nakatayo. Nakasubsob ang mukha nito sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa'y tumabi siya dito. Lucif, kapag ba sumunod ako sa lahat ng gusto mo, matapos ang ilang buwang natitira sa kontrata ko, sa kumpanya at gumaling ka na, papalayain mo na ba ako? Gustong gusto mo talagang makalayo sa akin. Hinawakan niyang kamay nito. Gusto ko din na magkaroon ng sariling buhay, yung payapat hindi ako nabubuhay sa takot. Natatakot ka ba sa akin? Sa totoo lang kumakabog ang dibdib ko kapag nakikita kita. Hindi ka ba umiibig kung hindi takot nang baka magalit ka? Aaminin ko na trauma ako ng gusto. Dati nga kahit natutulog ako, parang nadidinig ko pang boses mong galit. Ganun ba kasama ang mga nagawa ko sa'yo noon? Masamang tao talaga ako. Hindi ka masamang tao, sa akin ka lang naman ganun. Sa ibang tao masungit ka, pero bukas ang palad mo sa pagtulong. Naiintindihan ko kung bakit ka galit sa akin, pero sana mapatawad mo na ako. Pangako magpapakabait ako sa loob ng 10 buwan na natitira sa kontrata. Pabayaan mo kung mabuhay ng tahimik kasama ang pamilya ko. Ito na lamang ang nasa isip niyang paraan upang makawala kay Lucif. Ang magmakaawa. Ikaw lang ang nakakilala sa akin ng lubos. Mas kilala mo pa ako kaysa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko kay Micaela ang notebook tungkol sa'yo para alam niyang lahat ng dapat malaman at maiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Micaela's not my girlfriend. Ha? Bakit ka nakipag-break? Sabi sa'yo hindi lahat payag na maging mistress ng matagal. Gusto mo ba kausapin ko siya? Ipapaliwanag kong sitwasyon? Hindi na. Ihahanap kita ng girlfriend. Sa tingin mo hindi nagkakandara pang mga babae sa akin? Para ka nagtampo sa bigas kapag iniwan mo ko. Buhay reyna ka sa piling ko. Parang hindi naman. Natatawa niyang sabi. Panay ang bintang ng mga tao sa paligid na gold digger ako. Sa 5 taong asawa kita, wala naman ako naging luho. Buti ngang ibang babae mo noon kapag nakipaghiwalay ka, may regalo silang natatanggap. Samantalang ako, sama lang ng loob ang nakuha ko. But I don't blame you. I deserve what I tolerate. At hindi kitang tratuhin ako ng ganon dahil may malaki akong kasalanan sa'yo. Anong gusto mo para manatili ka? Pera? Magkano gusto mo? Shares? Ilang percent? Hindi perang gusto ko sa'yo noon pa man. Siguro nga kahit naging pulubi ka, mahal pa rin kita. Ewan ko ba, basta hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero huwag kang matakot kasi ngayon wala ng pag-ibig ko sa'yo. Nakikiusap ako na palayain mo na ako. Hindi na ako maghahabol sa tao ngayon. Gusto kong habulin ang pangarap ko.
Hindi na ako bumabata. Pakiramdam ko, wala pa akong ambag sa mundo. Hindi niya namalayan na tumulong luha sa kanyang mga mata. Magiging mabuting asawa ka ba sa loob ng 10 buwan? Nagliwanag ang mukha niya at pinahid ang luha. Oo, pangako, pagsisilbihan kita kagaya noon. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Tumango ito. Sige, give me your 10 months and I'll give you freedom. Let's get annulment after 10 months. Talaga? Maraming salamat. Ani ang yumakap dito ng mahigpit at tinalikan sa labi ang asawa. Oops, sorry. Sobrang saya ko lang. Kinabig siya nito at mariing hinalikan sa labi. Gumanti siya at bigla siyang nangamba. Tama bang taktika niya? Paano kung mahulog siyang muli sa asawa? Imposibleng mangyari yon. Kalayaan ang nais niya at pumayag nito. Teka, si Lucifer Donovan? Naging madaling kausap. Inawat ni Rosalie si Lucif na maramdamang gumagapang ang kamay nito sa kanyang katawan. Wait, ano bang sabi ng doktor? Mukhang okay ka na. Honeymoon natin to. Anitong muling humalik pababa sa kanyang leeg. Let's live a normal life, like husband and wife bago natin tapusin ang ugnayan natin. Hindi na siya tumutol. Gagawin niyang lahat para sa kalayaan. Sinimulang alisin ni Lucif ang botones ng kanyang dress. Tumigil ito sa pagbukas ng 3 botones. Nakatitig to sa kanyang tattoo na nakasulat ang pangalan nito at ang broken heart. Itong may gawa nung araw na kanilang kasal. Hinaplos nito ang tattoo. I want to erase unhappy memories. At ilang saglit pa, sabay nilang narating ang rurok. Hindi pa tayo tapos, nakangiting sabi nito. Pumasok siya sa banyo upang maglinis. Bahagya nitong inawang ang pinto. Mr. Lucifer Donovan, may reklamo po sa inyo mula kay Cyrus Crisostomo sa kasong physical injury. Iba talaga kapag anak ng mayor ang nagsampa ng kaso. Napakabilis. Talk to my lawyer. Pakisabi din sa mayor nyo na ipapasara kong tulay na ipinagawa ko at libreng ginagamit ng mga taga Santa Elena, pati na rin ang malaking farm na pinahiram ko sa mga magsasaka dito. Nagkatingin niya ng mga pulis. Tsaka nga pala si Gov at Congressman, nagpaalam ba silang magama na kakasuhan ako? Una sa lahat, siyang may atraso sa asawa ko. Kaya siyang maghanda sa kasong ihahain ko. Siya din ang nagtangkang dukutin ng asawa ko. I have all the evidence. Naunahan ko na siya bago pa siya makakilos. Kung ayaw niyo madamay ay makakaalis na kayo, dinig niyang sabi ni Lucif sa 3 pulis na umalis agad. Sabi sa'yo, hindi ka titigilan ng lalaking yun. Dapat hindi ka nakikipag-away. Ani ang nag-aalala. Ako ang hindi titigil hanggat hindi siya nakukulong. Hayaan mo na, matagal na nangyari at hindi naman ako nasaktan. Magmula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. Ikaw na lang? Ganun ba? Huwag ka mag-alala sa akin. Very much trained ako sa mga bully dahil sa'yo. Kahit yung si Cyrus, natadyakan ko ng malakas ang harapan na magtangkang lumapit sa akin. I'll never bully you again, my dear wife. Pangako natin na magiging okay ang nalalabing buwan natin bilang mag-asawa. Yes, magiging mabuting asawa ko. Pangako, ani ang tinaas ang kamay at nilagay sa dibdib. You're a very good wife noon pa man. Lucifer, magtapat ka nga. May malubha ka bang sakit? Bakit bigla kang bumait? Isang himalang nangyayari. Natawa ito sa sinabi niya. Seryoso ako. Hindi bali nang tratuhin mo ko na hindi maganda. Ayoko namang mamatay ka ng maaga. Bakit? Iiyak ka ba kapag namatay ako? O matutuwa dahil malaya ka na? Ani itong nakatitig sa kanyang almond shape na mata. First, love kita. Natural, iiyak ako kahit pa hindi na kita mahal ngayon. Ikaw, umiyak ka ba nung akala mo namatay ako? I never cry. Uminom ng alak, oo. Malamang nainis ka na matigo ako na hindi inasahan. Siyempre gusto mo makaganti sa akin. Pero seryoso, may sakit ka ba? Wala. Malakas pa ako sa kalabaw. Hindi ba pwedeng gusto ko lang baguhin ang pakikitungo ko sa'yo? Bakit? Huwag mo sabihin na na-realize mong mahal mo pala ako. Ani ang sinabayan ng malakas na tawa. What? Asa ka? That will never happen. Not in this lifetime. Maybe in another life. Baka magkita tayo sa next life natin. Sana ikaw ang patay na patay sa akin para naman makaganti ako. Kinanta niyang awitin ni Katy Perry na The One That Got Away. Sabi ng iba magandang boses niya. Sa unang araw mo pa lang bilang sekretary ko. Aaminin ko na maganda at magaling ka talaga. Saka ikaw lang tanging kaya kong pakitunguhan at sabayan sa init ng ulo ko. Grabing haba ng pasensya mo. Anito nang matapos ng chorus ng kanta. Wow, napansin mo pala yon. Hindi halata Ang hirap mo pang mapapayag na maging babae mo ko. Naligaw pa ako sa'yo. Ako manliligaw ngayon. Hay, wag na. Sayang ang oras mo. Maging mabuting asawa ko sa'yo sa loob ng 10 buwan. Love me again, Rose. Tumayo ito't magkatapat ang mukha nila.
Sabi ko na nga ba, atensyon at pagmamahal lang ang habol mo sa akin. Huwag ka mag-alala, bilang mabuting asawa, aalagaan kita at pagsisilbihan. Ani ang kinurot ang pisngi nito. Teka, feeling ko ginagago mo na naman ako. Hinampas niyang balikat nito. Umamin ka nga, isabay itong bagong taktika mo para galitin ako. Matalino ka talaga. Ikaw na lang nagmamahal sa akin, mawawala ka pa. I want your love back. Kasama nga kita, pakikipag-date sa ibang inaatupag mo. Tapos lagi kang nakasimangot kapag nakikita mo ko. You love me, my love, not me. Hay, ang gulo. O siya, bahala ka. Kung noon nagawa kitang pagtiisan, kaya kulit para sa kalayaan. Humiga siya sa kamat ginalawang kamay at paa. Pataas at baba na tila bata. Anong plano mo kapag naghiwalay tayo? Mag-asawa ka ba ulit? Hindi, magbubukas ako ng bagong cafe ng sarili ko. Tapos may lugar kung saan pwede mag-drawing o gumawa ng arts. Excited niyang sabi. Itutuloy mo pa bang pagde-design mo? Oo, magpapasa lang ako sa mga kumpanya. Freelancing. Ikaw, anong plano mo? Ayokong sabihin. That's the secret of a successful people. Never share your big plans to anyone hanggat hindi pa natutupad. Kagaya mo, sa oras na sinabi mong plano mo sa akin, may saya kang naramdaman, hindi ba? Yan ang reward mo. At may tendency na hindi ka na ganun ka-motivate because your brain will think na nakamit mo ng goal na sinabi mo lang naman. Ganun ba yun? Ani ang nalungkot. You can share to 1 or 2 people na posibleng makatulong sa pag-abot mo ng goals pero pag mong ipagsasabi sa lahat. Kagaya ko, you can share everything to me. Pero ikaw, ayaw mo mag-share sa akin, nakalabi niyang sabi. Mahirap para sa akin na mag-open sa ibang tao. Ibang tao ba ako? Mag-asawa tayo. Ganito na lang, sa loob ng 10 buwan, mag-share ka ng kahit na ano sa akin. Makikinig ako, magpa-practice ka na para bang kapag dumating na si Miss Right, ready ka nang magmahal at magpahalaga sa tao. Tumabi si Lucifer sa kanya. Para silang nakatingin sa ceiling. Mahirap ba akong pakisamahan? Mahirap, pero kapag mahal ka ng isang tao, pipiliin ka pa rin niya. Pero kapag mahal mo naman, itatrato mo ng tama kagaya ni Angela. Napaka-understanding mo sa kanya. Nakita kung gaano mo siya kamahal. Nakagat niyang labi. Maling banggitin niyang pangalan ng ex nito kaya galit sa kanya. Lihim niyang kinurot ang sarili. Napabaling sila sa katabi. Baka nagibang anyo ito ng malalalang babaeng pinakamamahal na pumanaw. Mas madami pa tayong pinagsamahan kaysa sa aming dalawa. Puro pangit nga lang. Ani ang natampalang bibig. Not too late to replace those ugly moments with happy ones. Ani itong kinabig siya tinalikan sa labi. Ito ba ay isang panaginip? Bakit natupad ang mataga niya ng hiling kung kailang wala na siyang pagtingin? Kay Lucif, wala na nga ba siyang pag-ibig para sa lalaking dumurog ng puso niya? Kinabukasan itanghali nang nagising si Rosalie. Wala siyang saplot at nakahimlay sa bisig ni Lucif na wala ring damit. Napangiti siya, agad niyang inawat ang sarili. Bakit siya sasaya? Hindi naman totoong lahat ng ito. Pero might as well enjoy it. Ang pangarap ng lalaki noon ay katabi niya na sa kama ngayon at kayakap pa. Pinaglaruan niya ng daliri ang dibdib nito. Bakit ka nakatawa? Sabi ni Lucifer na gising na. Wala, magandang sikat ng araw. Bumangon na tayo para madami tayong mapuntahan. Patay mali siya niyang sabi. Mamaya na, payakap na muna. Anitong muli siyang ikinulong sa bisig. Nasubsob siya sa kilikilin tong ang sarap amuyin. Hindi niya napigil na kagatin ang biceps nito. Aray, bumaon ang ngipin mo. Anit mong kiniliti siya sa tagiliran. Tama na, sabi niyang hindi makahinga sa kakatawa. Hoy, tama na, bukas naman. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang nagumpisa. Teka, maligo na muna tayo. Ani ang tinulak ang asawa. Kaso hindi ito nagpaawat. You're driving me crazy, Rose. At muling narating nilang Rurok. Para silang hinihingal. Nagpunta sila sa malaking mall. May bibilihin ka ba? Aniya nang huminto sila sa mamahaling shop. Wala, mamili ka sa loob. Akong magbabayad. Mauna ka nang pumasok. Susunod ako. Kakausapin ko lang si Kurt at tubili siyang pumasok. Naglakad-lakad siya sa loob. Not her style. Pagtingin niya sa presyo, napapasong kamay niya. Halos isang buwang sweldo ang isang simpleng damit. Excuse me, pag mong hawakan ng di mo kayang bilhin, baka madumihan. Anang sales staff. Tumaas ang kilay niya ngunit hindi niya ito pinansin. Good mood siya ngayon dahil bagong dilig. May dress na kulay cream ang umagaw sa kanyang pansin. Kinuha niyang hanger, ngunit may isa pang kamay na humawak sa mismong damit. Pagangat niya ng tingin na si Charlotte. Rosalie, anong ginagawa mo dito sa Santa Elena?
Pati ba naman dito makikita kita? Ang liit ng mundo, ano? The feeling is mutual. Ayaw din kitang makita. Bitawan mo yan. You can't afford this. Balita ko hindi ka naman ibinibili ng mamahaling gamit ni Lucif. Look at you. You look so cheap. Nasa labas si Lucif at bibili niya lahat ng gusto ko. In your dreams, he's still into me. Ginagamit ka lang niya. Anitong hinablot ang damit ngunit hindi niya binitawan. Miss, baka masira yan. Ibigay niyo na kay Miss Charlotte. Regular namin siyang customer. Nauna ako makakita sa damit na to. Tinulak niya ng sales staff. Mabuti na lang at nasalo siya ni Lucifer. What the hell is going on here? Bakit mo tinulak ang asawa ko? Call the manager. Agad dumating ang manager ng shop. Sir Lucif, may problema po ba? Elisa, tinulak ng magaling mong staff ang asawa ko. Fire her kung ayaw mong magsarang store na to. Yes po. Hindi po namin kinukonsinti ang maling gawain ng aming staff. I'm sorry Sir Lucif. Huwag na po sanang makarating sa kaibigan niya si Sir Mike. Tumawag ng ibang staff ang manager upang tulungan siyang mamili. Wow, Lucif, talagang hanggang dito pinagsiselos mo ko. Pwede ba, tigilan mo ko? Don't bully my wife. Pangatlong beses nang sinasabi ni Lucif na asawa siya nito. Lucif, let's get back together. Hindi ako masaya kay Elvis. Ani Charlotte na tila ba wala siya. I'm sorry, I'm happily married. Anitong kinabig siya tinakbayan. Napalingon siya sa babaeng nagdaan sa labas ng shop. Kamukha ni Angela.